Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman tayo at manunood na naman tayo ng balita. Ito'y galing sa ating Balitang Pinoy TV. Gagawan po natin ng reaksyon at bibigyan ng mga opinyon ang balitang ito. Ano bang latest mga kaibigan? Pasok ba lahat, no? Para sa atin, mas lamang ang mga Duterte na pumasok, yung mga Maka Duterte. So, ibig sabihin, itong administrasyon na to, posibleng maging pro-Duterte? Oo, tama ba ang narinig natin? Okay, syempre, bago natin simulan ng i-play ito, hatid po sa inyo ng fiber ni Juan, internet na napakabilis at ang mura-mura pa. Nandyan po sa inyong screen sa bandang baba. Tawagan nyo na, baka available na po sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Okay, i-play na natin anong meron po rito, Balitang Pinoy TV. Narito ang Balitang Pinoy TV. Yes. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Palpak po lahat ng survey. Lahat ng survey, no? Susuriin po natin yan, bakit sila pumalpak. At ito rin po mga political analysts. Talaga pong pumalpak din po, no? Sa lahat po ng analysis po nila, palpak po. Ngayon po, pinapakita po na ito po. Karamihan sa nag-a-analysis, analysis ba yan? O karamihan sa kanila mga taga-kabila no. Napansin ko lang, parang bumabase sila lagi doon po sa mga survey na nagaganap, no. Tapos magsasalita sila. Sa bagay, okay lang 'yun. Kaso nga, itong survey ay pumalpak. Yung mga nakalagay sa survey, hindi pa pumasok. Anak ng teteng. Tuloy tayo mga kapatid. Vote of protest, no. Ako po, naniniwala ko, nanalo po ang mga Duterte. No? Yes. Duterte votes po to. Hindi ko po alam, siguro, siyempre, sa mga natalo nating kandidato, siyempre masakit po. Pero kung susuriin po natin, panalo po tayo dahil wala po talagang panama ang oposisyon, no? Historically, wala pong oposisyon na nananalo sa midterm election. Tandaan niyo po 'yan, kahit nga po yung pinakapalpak, no? Kaya nga po, ito po, actually, panalo po tayo. Nakalima tayo. Lima lang din po yung alyansa, no? Lima lang din sila. Siyempre si Villar, ating yan dahil doon ka bandang huli, binabanata na nila yan. Yung last minute na mga kapatid, biglang nagkaroon na ng paninira patungkol po dun sa water, no? Sa Bulacan ata yun, no? Yan, doon po, kumbaga binabanata na nila yung mga Villar nung in-endorse na po yan ni VP Sara. Diba? So, habang nasa alyansa siya doon sa kabila, ini-endorse siya ni VP Sara. So, ayaw nila ng ganun. Kasi nga, no, kakampi ka na nga doon, tapos kapanig ka pa ng Duterte, sobrang lakas mo na nun. Kaya last minute, halos nanalo pa. Ganyan ang Duterte, no? Pag tinaas na kamay mo, pwedeng ma-sure win ka. 'Di ba? I-claim natin yan na ang nagpanalo diyan ay si VP Sara. Dahil tinatwa na yan ng mga tinatwa na si Villar ng mga taga-alyansa. Okay, papakita po natin ngayon, susuriin po natin kasi nakakalimutan po natin na sitahin yung mga survey company, no? Sa totoo po, ang kinakalimutan natin lagi, parang nagagamit sa mind conditioning, ginagamit. Yun ang mahirap sa mga mga nagsa-survey lalo na't hindi accurate yung sinasabi nila. Ewan ko kung anong pinagbabasihan nila Nakakainis lang kasi yung ibang nagse-survey, ang pinangunguna nila o yung pinakagusto nilang mauna yung mga taga-kabila. Ewan ko kung binabayan kasi pagka ganon nakikita mo nangunguna yung mga taga-kabila, di parang mind conditioning ang nangyayari na iisipin ng mga tao, uy, malakas pala si ganito Sige, dito tayo. Di ba? Pero yung mga tao, kahit mayroon ng ganun pangyayari, iniisip nila na malakas na yung taga-kabila dahil nga sa survey, bumoto pa rin ang sambayan ng Pilipino. Binoto pa rin nila yung gusto nila. Kahit meron ng mga survey na mas mataas si ganire at si ganito. At ito na nga ang resulta. No, marami pa ring nakapasok ng mga kaalyado ng Duterte. Ang problema ko lang, no, ewan ko kung bakit biglang bulusok itong si
si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, yan. No? Ewan, siguro pwedeng may magic. Kung may magic, paano yung imbestigahan kung may magic? Ngayon, kung walang magic, baka nga umubra yung ginawa nilang tahimik lang sila at hindi sila bumanat sa mga Duterte. Ganun ho kasi nangyayari. Pero sabi nga ni Sir Badong dito, hindi naman sila banta sa mga Duterte kasi mga mahihinang nila lang naman na sila. Yun lang ang sa akin din, pa-opinion ko. O nga, kung tumakbo man itong presidente o vice president, parang wala naman ding, hindi pa rin mananalo, no? Parang wala pa rin. Nakapasok sila ngayon, parang pamanggulo lang para sa akin. Pero congrats pa rin sa kanila kung walang magic na nangyari, umubra yung mga pag-inom-inom, yung tawag dito, yung sa mga sabaw, no? Dadampilan ng ganun sa bibig, no? Yung tuwing eleksyon lang sila magmumukhang mahirap at pangmasa. Pero pagkatapos ng eleksyon, hindi mo na sila makikitang gagawa ng mga ganyan. Ang problema kay Marroas, hindi umubra yung ganun Pero ngayon, pwede pa pala yun, di ba? Umiyak-iyak pa si Sharon. Umubra, pwede. So baka sa susunod na eleksyon, maraming gumawa ng ganyan. Baka magsihigop na rin sila ng mga sabaw. Dili mo, walang binabanggit na plataforma, no? O kung meron man, dapat madalas. Para marinig. Ako nga, hindi umabot sa akin kung anong plataforma Okay, tuloy po tayo mga kapatid, no? Si Bam Aquino, tahimik lang, grabe. Hindi nang sa mga Duterte, pero pumasok. Tuloy tayo. Alam po nila na mind conditioning po yung mga survey. Pero after ng election, kinakalimutan po nating singilin, no? Si Badong Aratelis lang po ang maniningil dito po sa mga political analyst na to. Na paulit-ulit para mawalan na sila ng mga trabaho kasi parang tali-talinuhan pa nga sila Akala mo sila yung magdidikta ng panahon kung sinong iboboto, di ba? Pero ngayon nasa na yung survey nila. Sa totoo lang, ang meron lang po sila, tamad yung mga yan, yung mga political analyst po natin, supposedly na laging ginigis. Hindi ako nagtatampo. Hindi ako ginigis sila sa mga mainstream minsan. Wala akong balak na makigis-gis sa kanila. Pero diyan po pumapalpak yung media. Dahil itong mga political analysts, ang pagkakaiba lang nila, meron silang prop. Ang tangi lang namang alam nila, mayroon po silang prof sa unahan ng kanilang pangalan. Ngayon, eto po, nawalan po sila ng silbi ngayon. Pati po itong mga survey, nilahat ko na po, lahat ng survey, wala pong silbi yan dahil hindi po niya na-reflect yung kung ano yung tunay na nagaganap. Isa-isahin po natin, bakit palpak? Bakit mind conditioning yung lintik na survey na yan? Di ba? Kasi hindi na, ang layo na sa katotohanan. Iisa-isahin po natin sa inyo. Yan po ang paglilingkod natin. Yes. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Alam po ninyo, eto sa totoo lang po matagal na namamayagpag yung mga survey. May mga bago. Sabi naman sa inyo, 2 survey lang po yung matatag dyan. Pero bakit po pumalpak tong survey na to? Ang laki po ng naganap. Tapos hindi po siya nagre-reflect sa resulta ng survey. Di po ba? Ano po yung malalaking naganap? Yung nakidnap po si Tatay Digong, ang laki po ng impact nun sa bawat Pilipino. Napolarize niya po. No? Napolarize niya po yung tinatawag nating botohan. Ako, ngayon lang po ako, hindi po ako nagyayabang sa mga political analyst na yan. No? Sa totoo lang po, palpak po talaga. Palpak po. Bakit po palpak? Ito munang mga political analyst. Bakit palpak lahat ng may profesor na una sa pangalan? Mga tamad silang magsuri talaga. Ewan ko kung anong pinagbabasihan nila Hindi nila nakita yung mga prop na yun, Sa tingin ko lang naman, hindi kasi nila nakita yung nangyari sa mga Duterte. Si si Tory nga sabi niya nga konti lang sila. Maingay sila pero konti lang. Parang ganon. 'Di ba? Akala nila yung mga Duterte supporters konti lang. Maingay lang daw. Alam nyo, para sa akin hindi iingay kung hindi masyadong marami. Kung 3 o 5 o basta konti, kahit mag-ingay yan, mukhang tahimik yan kasi nga konti lang sila. Pero kapag marami yan, kahit nagbubulungan lang yan, napakalakas niyan. Ang problema, inapi nyo yung Duterte. Ginawan nyo ng hindi magaganda.
mapa BP Sara, mapapulong, basta Duterte, 'di ba, no? Talagang binanatan nila ng binanatan. Ayan ang nangyari. Laglag. Yung mga senador ngayon, kung bibilangin mo, parang kung titignan mo lang plus yung iko-considera mo na lang yung si Madam Amy, tsaka si Villar, no? Kung titignan mo, yung iba naman doon nakaalyado ni BBM, parang ano naman yan eh. Mga neutral naman yung iba dyan eh. Ewan ko lang kung bakit sila pumunta doon sa kabila. Pero yung dating malalakas, na malakas ang kumpiyansa nila sa sarili nila, yun, talo. Laglag. Yung mga dating tinitira yung administrasyon, tapos magiging kakampi, sisip-sipin na yung mga daliri. Ayan. Ito pa isa, si Franz Castro, no? Sabi niya may nagawa naman siya pero ang nakikita natin sa mga hearing o nakikita natin sa mga balita, wala siyang ginawa kundi mangontra ng kumontra. Sabi niya may nagawa daw siya sa teacher parang may matatanggap na monthly. Salamat po kung ganun. Malaking bagay yun sa mga teacher natin. Pero sana, after nun, hindi lang yun ang trabahuin mo kasi marami ka pang pwedeng maging trabaho sa iyong termino. Ang naging problema, banat sa Duterte, banat doon, banat kayo ng banat. Ayan, laglag lahat kayo. Buti pa yung mga tahimik lang, kita nyo nandiyan dyan sa ano. Si Bam Aquino pinakamatindi, di ba? Hindi bumabanat. Siguro na ano sila, na natuto na sila. Si Risa Ontiveros, nakita nyo bang bumanat? Parang hindi rin, di ba? Kaya natulungan din yung mga kaalyado niya, sila Bam Aquino. Si Kiko, pumasok. Dinaig pa. Hindi kasi sila nagdadaldal, humihigop lang ng sabaw si pasok na. Yung iba laglag talaga, no? Itong mga nag-a-analysis, yung mga prop na parang sinasabi nila matatalo si yung mga Duterte, ganyan. Wala. Lumagpas sila sa 12. Kasi ang galing yung mga props, ako napapanood ko din, ang gagaling nilang magsalita. Akala mo talaga, yung matatalino, mga angkors ata nila, politics ba yun? Science? Mga ganun, no? Pero, wala. Nga. Tuloy tayo, kapatid. Wala na talaga sila sa realidad. Ang realidad po, eto po ang realidad, no? Ang realidad po, napakalakas ng mga Duterte. Duterte talaga nagpanalo kay Marcos. Yes. Si Marcos po, ayaw nila maniwala. Si Amy mismo nagsasabi niyan. Ito na nga nangyari. Sabi kasi natin, kung walang Duterte, hindi mananalo si PBBM. Umaangal sila. Hindi totoo yan. Malakas talaga ang mga Marcos. Malakas ang mga Marcos. Okay. Alam nyo po ba na napakasipag po ni PBBM mangampanya sa kanyang 12 ba o 11 na lang o naging 12 ulit. Yung mga kaalyado niya bilang mga senador, kinakampanya niya, 'di ba? Punta rito, punta doon, napakasipag para lang po manalo ang kanyang mga kandidato. Pero tinan mo, kung talagang ang nanalo si PBBM nang dahil lang sa kanya nung presidential election, kung wala sa tulong ni BP Sara, yung ngayon na lang ang titignan ninyo. Kung magigets nyo mga kapatid, bakit siya ngayon? Magkahiwalay na sila ni BP Sara. Ngayon dapat kung malakas talaga si PBBM, nagtitiwala yung mga tao, dapat yung mga inendorso niya, dapat pasok lahat halos. Ang nangyari, wak. Si BP Sara, no? Si Camille Villar, last minute na lang, naipanalo pa. Yung kawalan ng tiwala ng mga tao kay Madam Amy Marcos. Naging 12 ba si Madam, no? Pumasok pa! At iba pang mga kaalyansa ng ating Duterte. Pasok, di ba? Hindi man nakuha yung Duterte, may mga pumasok. At maaaring maging malakas po ang mga pro-Duterte pagdating po sa mga senator, no? Sa tingin ko lang yun, magiging lamang po ang mga maka-Duterte dyan. Paano na yan? Maaring mali ako. Pero nakikita ko kasi sa mga lineup mukhang nanganganib po yung sinasabi nilang impeachment kay BP Sara, mukhang makakancel.
Baka ang mangyari pa ma-impeach po si PBBM doon sa hinain po ng mga youth. Parang nakuha na naman yun. Nakuha din yung youth, 'di ba? Party list. Parang nakuha din ata, correct me if I'm wrong. So paano na 'yan? Nga. Tuloy po tayo mga kaibigan. Si Marcos po, buhat nung nagtalo po sila ni BP Sara, buhat po Oo. nung inalaw niya na si BP Sara. Diyan po nagsimula yan eh. Binanatan nila ng binanatan si BP Sara. Tapos itong si PBBM, wala man lang pakialam. Noong mga panahon po na yan, tinatanong ko na rin kasi talagang pinagtanggol din natin po ang administrasyon na yan, ang Marcos, nung panahon po ng eleksyon. Kahit yan po nagsasalita na yan, si Sir Badong. Kahit po sila Madam Maharlika, pinagtatanggol yan. Kaso sila yung mga nauna na talagang bumitaw na anong nangyayari dito sa mamang ito. Bakit parang hindi na pinagtatanggol si BP Sara? Hanggang sa ako din, inisip ko, inaapi na nila si BP Sara. Pero ba't walang nagagawa itong si PBBM? Yung pala, sabi ni Madam Amy, ang nagpapatakbo na daw ng administrasyon ngayon, hindi na nga si PBBM. Binanggit niya si Madam Lisa at saka po si Tamba. Nga, di ba? Tuloy po tayo mga kapatid. Nung inalaw ni Marcos na yung mga kakampi niya, partikular yung kanyang pinsan, na banatan na walang hanggan, lahat po sila, lahat po ng profesor, lahat po na nagsasabing profesor, palpak po silang lahat. Ipapakita ko po sa inyo kung bakit sila palpak. Kulang po kayo. Ngayon ko lang po gagawin to. Kasi masyado tayong sumasamba kasi sa may mga profesor sa unahan. Lahat po yan. Lahat po ng may-ari ng survey company, may profesor po sa unahan. Kaya po sila nagmumukhang magagaling. No? Kaya po lahat ng yan nagmumukhang magaling. Kasi nilalagyan nila yung pangalan nila ng profesor. Wala po akong pakailan. Ako rin po maglalagay na ako ng profesor dahil kayo, mga palpak naman kayo. Di ba? Ang tunay na political analyst, dapat nakatuntong kayo sa mga nangyayari sa bayan. Ano po ang nangyayari? Ang totoong pangyayari po, na ipakita po ng Duterte, na kahit wala po silang pera, wala po silang pinamumudmud na mga ayuda, dinudumog po. Oo. Si BP Organic no? Natural. Nasaan ba yung rally pupunta ako? Parang ganoon sila Walang bayad-bayad. Wala ring usap-usap. Bukod sa hindi binayaran, hindi sila nagpaplano. Basta kung nasan yung rally na sumusuporta sa mga Duterte, pupunta at pupunta sila. Kahit nga dun sa, Netherlands ba yun? O ano ba yun? Yung sa may Dahig. Sa Dahig pala. Kahit dun sa Dahig, kita nyo naman, di ba? Meron dong mga hindi taga-Dahig pero pumupunta para sumuporta sa mga Duterte. Wala nang plano-plano. Basta kung Sabado, nandiyan dyan lahat kayo, di pupunta rin yung mga iba para sumuporta. Ganon kalakas ang mga Duterte. Mga sumusuporta sa Duterte. Gusto nila ang Duterte kasi nga alam nila ang Duterte mabubuti. Masasama sa paningin ng mga korap. Kasi nga hindi sila makakorap. No? Pag ayaw mo sa Duterte, tandaan mo, yung mga sa mga sa mga ang tawag diyan, sa mga politika, kung ayaw nyo sa Duterte at uupo kayo, ibig sabihin nun para may gagawin kayong hindi maganda. Yun lang, opinion lang ho natin. simple lang po ang sinasabi ko. Wala po naniniwala. Ang sinasabi ko, tignan nyo si BP Sara, tignan nyo si Duterte, tignan nyo si Kitty, si Baste, si Pulong. Kahit saan sila pumunta, pinagkakaguluhan. Oo. Magpakita kayo, tako. Matagal ko na sinasabi to Magpakita kayo ng video na pinagkakaguluhan si Bongbong Marcos, si Liz. Wala. Pinagkakaguluhan, Bongbong Marcos. May pag dumarating nga, wala lang Parang ay. Wala lang. Diba? Kasi, wala na Parang nadismaya yung mga Pilipino. Pero pag Duterte po yung nakita nila, grabe yung init ng pagtanggap. May payakap-yakap pa. Diba? Wala Sa kabila, wala, no? Nadismaya na. Hindi mo na malaloko mga tao na mamanipulahin mo yung bias mga media na yan. Hindi na ganun. Kasi meron ng mga social media Mas gusto na nga ng mga taong makinig sa social media di ba? Parang ayaw na nilang maniwala sa mga mainstream Manunood ka sa mainstream yung mga pangyayari pwede. Pero kapag patungkol na sa politiko, pag nagbabalita kasi sila parang kailangan yun lang yung parte na yun Minsan naiinis ako sa part ng mga ganung
mga bias media. May mga media din naman na kapag ka nagbalita talaga, hindi sila bias. Talagang nakikita nila yung pagkakamali ng administrasyon. Sa Araneta at yung kanilang mga anak, si Sandro, wala. Yung pagtanggap ng tao, hindi Wala, po to no? hindi lang po to sa Pilipinas, sa buong Hmm. mundo. Nakita ko yan sa sarili kong mga mata. Sa Hong Kong, alam niyo po, sa Hong Kong, nasilip lang po, hindi po lumabas si Tatay Digong. Binaba niya lang po yung bintana ng kanyang sasakyan. Ah. Nag-iiyakan yung mga taga Hong Kong, nasilip. Nasilip lang po si Tatay Digong. Tapos sasabihin ninyo na ito yung resulta ng survey. Asan dyan yung mga tao? Asan yung mga tao na dumudumog kay BP Sara? Asan yung umiiyak? Makita lang si Tatay Digong. Asan yung dumadayo? Naging tourist spot yung dahig. Dahil Oo, no? mahal na mahal ng si Tatay Digong. Nasaan yung Duterte vote? Dito sa mga survey ninyo. Pati sa pagsusuri nito mga political analyst na may mga professor, nakakahiya. Kung sino man ang nagbansag Ang layo ng kanilang pag-aanalisa, no? Hindi nila akalain. Bongo nangunguna. Pero, ako man, sabihin nila, walang daya. Tama. Pero, nag-aalangan ako dun kay Bam Aquino at saka kay Kiko. Although panalo sila, kino-congrats ko yan. Congrats natin muna. Baka nga umubra. Pero nagulat ako eh. Ako nagulat ako eh. Paano nangyari? Wala nga daya. Pero pwede pala yun. Tatahimik ka lang, kakandidato ka, tatakbo ka bilang senador. Tahimik ka lang, wala kang gagawin. Hindi mo luloko, hindi mo sisiraan ng Duterte. Yan, pwede ka palang manalo, no. Yun lang Kung yun yung basihan natin kasi hindi talaga sila bumanat sa mga Duterte. Wala tayong nakitang bahid, di ba? Ang ginawa lang talaga, inom-inom lang ng sabaw, kumakain sa takip ng kaldero. Okay na yun, pasok na, di ba? O, sana sa mga susunod, magugulat tayo. Marami nang kakain, hindi na sila sasayaw. Kakain na lang sa takip ng kaldero, hihigop ng sabaw na dapat tamang-tama yung paghigop ng sabaw, yung hindi dumadampi sa labi, mga ganun. Bam Aquino, parang multo lang, hindi natin nakita pero nanalo. Sana may gawin silang magagandang mabuti para sa ating bansa. Siguro naman may kabaitan sila sa kanilang sarili at sana wag silang masilaw sa mga pera. Okay, hanggang dito na lamang mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panonood. Good news po ito sa lahat sa atin, lalo na sa mga nagmamahal sa Duterte. Dahil alam natin na ito'y magiging matibay lalo na sa Senado, no? Magiging mas matibay ito na para hindi ma-impeach si BP Sara. Pag napagtagumpayan to ni BP Sara sa 2028, aba, magiging presidente po natin yan. Sa tingin ko yan,